Good day! Ang lesson natin ngayon ay tungkol sa operations ng sets na kinabibilangan ng union, intersection, difference at complement ng set. Simulan natin sa union at intersection. Ano nga ba or saan nga ba natin narinig ang union at intersection? Union, reunion. Ibig sabihin ay pagsasama-sama. Intersection ay ang pinagtamaan ng dalawang kalsada o dalawang linya. Unahin natin ang union. Here we have the set P, which is composed of Math, Science, and English, and set Q, which is composed of AP, Filipino, and Math. P union Q will be composed of Math, Science, English, AP, and Filipino. Pansinin ang lahat ng nasa set P union Q ay nasa set P o nasa set Q o maaaring parehong nasa P o Q. Ibig sabihin ay pinagsama ang lahat ng elements ng P at Q. In symbols, A union B is the set of elements X, such that X is an element of A or B. Ang simbolo para sa union ay ang mukhang letter U, at ang salitang OR ay tanda ng union of sets. Ang pangalawang set operation ay ang intersection. So gamit ang set K at set L, ano nga bang intersection ng K at L? Ito ay binubuo ng 15 at 30. Pansinin na ang 15 at 30 ay parehong makikita sa set K at set L. Ibig sabihin, ang intersection ay ang pinagtamaan o ang parehong elements ng mga sets. Kung ang simbolo ng union ay ang mukhang letter U, sa intersection naman ay ang baliktad na letter U. At ang salitang end ay tanda ng intersection of sets. Let's have an example. Based on the diagram, determine the elements that belongs to both A and B. Ibig sabihin, ang hinahanap ng dalawang sets ay ang intersection ng A and B. Makikita sa Venn diagram na ang pinagtamaan ng set A at set B ay ang elements na 1 at 12. Therefore, A intersection B has the elements 1 and 12. Sa number 2, determine the elements that belong to A or B or both. Dahil ang keyword natin ay ang OR, ang hinahanap ay ang union ng A at B. Kaya pagsasamahin lang natin ang mga elements ng A at B. Therefore, A union B has the elements 1, 10, 12, 20, 25, at 36. Let's have another example. Ang universal set natin ay naglalaman ng first 8 letters of the English alphabet. Meron din tayong set A, set B, at set C. Number 1, para makuha ang A intersection B, hanapin ang parehong elements ng A at B. Ito ay binubuo ng F at H. Number 2, para makuha naman ang A union B, pagsamahin ang elements ng A at B. Ito ay binubuo ng D, G, F, A, H, at E. Isang beses lang natin isusulat ang F at H dahil ang elements ng set ay dapat distinct o hindi nauulit. Number 3, para makuha ang intersection ng A, B, at C, hanapin ang pareho sa tatlong set. Tandaan na ang elements na kukunin ay dapat makita sa tatlong set. Kung kaya, ito ay binubuo ng F. Bukod sa union at intersection, meron din tayong tinatawag na difference at complement ng set. Ngunit paano nga ba natin ito malalaman? Unahin natin ang difference ng mga set. Gamit ang set W at set X, hanapin natin ang W minus X at X minus W. Ang set W minus X ay binubuo ng G at D. At ang G at D ay nasa set W, samantalang ang mga elements na O, M, T,
H, E, at R ay parehong nasa W at X. Ibig sabihin, para makuha ang W minus X, ay tinanggal lahat ng elements ng set X sa set W. Samantalang ang X minus W naman ay walang elements. Ito ay dahil lahat ng elements ng set W ay tinanggal sa set X. Sa madaling sabi, ang set A minus B o ang difference between A and B ay ang mga elements ng set A na wala sa set B. In symbols, A minus B is the set of elements X such that X is an element of set A but not an element of set B. Ang panghuling set operation na tatalakayin natin ay ang complement ng set. Saan nga ba natin narinig ang salitang complement? Meron ito sa geometry o maging sa mga romantic movies. When you complement each other, ibig sabihin ay binubuo nyo ang isa't isa. Sa set ay mayroon din tayong complement. Given this universal set and its subsets X and Y, what is the X complement and the Y complement? Ang lahat ng elements ng X complement ay wala sa set X pero nasa universal set, samantalang ang mga elements ng Y complement ay wala sa set Y pero nasa universal set. Ibig sabihin, kung pagsasamahin ang X at X complement o ang Y at Y complement ay mabubuo ang universal set. In other words, ang complement ng set ay ang mga elements na nasa universal set pero wala sa given set. In symbols, a complement is a set of elements X such that X is an element of the universal set but not an element of set A. Ang complement ay maaaring isulat as A apostrophe o A raised to C. For example, we have the universal set and the set B and set C. Ang B complement ay wala sa set B pero nasa universal set, kaya ang elements nito ay 5, 8, at 10. Ang C complement naman ay ang wala sa set C pero nasa universal set, kaya ang element nito ay 2. Magkaroon tayo ng practice. So, lalaktawan na natin ang cross product of two sets. Gamitin natin ang mga given sets para masagutan ang mga sumusunod. So, number 1, A union B. Pagsamahin ng mga elements ng A at B. Ito ay binubuo ng mga elements na E, N, J, O, at Y. Samantalang ang C minus D naman ay magiging L, I, G, H, at T. Ito ay dahil nagsimula tayo kay set C at kinuha natin ang lahat ng elements ng set C na wala sa set D. Dahil may R at E sa set D, ang elements ng C minus D ay ang mga sumusunod na lamang. Sa number 3, B intersection D. Hanapin natin ang parehong elements ng set B at set D. Dahil walang parehong elements, ang B intersection D ay null or empty set. Sa number 4, E union F. Pagsamahin ng lahat ng elements ng set E at set F. Kung mapapansin ay lahat ng elements ay matatagpuan sa set E, kaya ang E union F ay equal lang sa set E. Sa number 5, F minus E. Magsimula sa set F. Kunin ang lahat ng elements ng set F na hindi matatagpuan sa set E. Dahil lahat ng elements ng set F ay nasa set E, ang F minus E ay null or empty set. Number 6, E minus F. Magsimula sa set E. Kunin ang lahat ng elements ng set E na wala sa set F. Ang 10, 20, 30, 40, at 50
ay nasa set F. Kaya ang matitira sa E minus F ay 5, 15, 25, 35, at 45. Dagdag na halimbawa, meron tayong set A, set B, at set C. Hanapin natin ang mga sumusunod. Ang A union B ay ang pinagsamang A at B. Ibig sabihin, pagsamahin ng 0, 1, 2, 3, 4 at ang 0, 2, 4, 6, 8. Kung kaya magkakaroon tayo ng 0, 1, 2, 3, 4, 6, at 8. Ang A union C naman ay ang pinagsamang set A at set C. Kung kaya, ang mabubuo natin ay ang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, at 9. Ang A union B union C o ang union ng tatlong set ay ang pinagsama-sama na lahat na elements. Kaya ang mga elements natin ay simula kay 0 hanggang kay 9. Next, letter D. A intersection B. Ano ang pareho sa A at B? Since ang pareho lang nila ay ang 0, 2, 4, therefore, yun ang ating intersection. B intersection C. Ano naman ang pareho sa B at C? Dahil walang pareho, ito ay magiging null set or empty set. A intersection B intersection C or ang intersection ng tatlong set ay magiging null set. Bakit? Dahil ang B intersection C ay null set, kahit hanapin pa natin kung ano ang kapareho niya sa set A, wala rin tayo makukuha kaya magiging empty set. At ang letter G naman, uunahin natin kunin ang A intersection B. So, dapat matapos muna tayo sa may parenthesis bago natin makuha ang union. A intersection B ay 0, 2, 4. And then, ang gagawin natin ay i-union natin ang set C. Ibig sabihin, isasama natin ang 1, 3, 5, 7, 9. Kung kaya, ito ay magiging 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, at 9. Ang next naman ay ang given ay ang Venn diagram. So, hanapin natin ang mga sumusunod. Simulan natin sa universal set. Pag sinabing set U or universal set, ibig sabihin kukunin natin ang lahat ng nakalagay na elements sa mga set. Ang set B naman ay ang nasa circle B. Ibig sabihin, meron tayong 7, 13, 17, at 89. Ang B complement ay ang mga wala sa circle B. Kaya ang kukunin ay ang nasa labas ng circle B, which would be 8, 21, 25, at 75. Samantalang ang A union B ay ang pinagsama na circle A at circle B. Kaya ang mga elements ay 7, 13, 17, 21, 25, at 89. Next, the complement of the union of A and B. Ano nga ba ang A union B? Nakuha na natin yun kanina. Ngayon, ang kukunin natin ay ang wala sa nakuha natin kanina, which would be 8 and 75. Ang B intersection C naman ay ang pinagtamaan ng B at C. May dalawa tayong elements at ito ay ang mga 13 at 89. Sa letter G, hanapin ang wala sa sagot natin sa letter F dahil ang kukunin natin ay ang complement ng intersection ng B at C. Kaya ang makukuha natin ay ang 7, 8, 17, 21, 25, at 75. Ang complement naman ng union ng tatlong set ay ang wala sa tatlong set. Ibig sabihin, ang nasa labas pero nasa universal set pa rin. Ito ay ang 75. Ang complement naman ng A union C ay ang wala sa pinagsamang A at C. Ang matitira ay ang 7 at 75. Sa letter J, unahin natin ang A intersection B
at ang A union C. So, kailangan masagutan muna kung ano nasa loob ng parenthesis. So, ito yung 7 at 89. At ang A union C naman ay 8, 13, 17, 21, 25, at 89. Dahil ang hahanapin natin ay ang mga complement, kailangan makuha natin ang wala sa A intersection B. So, lahat ng elements maliban sa 17 at 89. At ang sa complement naman ng A union C ay ang mga wala sa A at C, which would be 7 and 75. Dahil ang gagawin natin ay i-union natin siya, ibig sabihin pagsasamahin lang natin ang mga elements. Kaya matitira ay 7, 8, 13, 21, 25, and 75. Sana naintindihan ang operations ng set. So kung may tanong, maaaring magtanong sa Facebook Messenger at akin itong sasagutin.